Mga ka-Clover, alam nyo ba kung anong meron sa buwan ng Marso? Bakit may mga bagay na hindi dapat gawin sa buwan ng Marso? Ang buwan ng Marso ay may ilang simbolismo at kultural na koneksyon na maaaring dahilan kung bakit ito itinuturing na malas o hindi mainam para sa ilang gawain. Narito ang ilan sa mga dahilan. Pinagmula ng pangalan, Mars o Diyos ng Digmaan, na Diyos ng Digmaan. Dahil dito, may paniniwala na ang buwang ito ay puno ng sigalot, kaguluhan o hindi pagiging matatag. Kaya't may mga gawain na iniiwasan upang hindi maapektuhan ng malas o masamang enerhiya. Sa Pilipinas, ang Marso ay panahon ng tag-init kung saan nagsisimula ng uminit ang panahon at madalas magkaroon ng sunog or fire prevention of the month. Dahil sa pabago-bagong panahon, may paniniwala na hindi ito magandang buwan para sa paglalakbay o paggawa ng malalaking desisyon. Madalas na napapaloob sa Marso ang Semana Santa, isang banal na panahon sa Kristyanismo. May paniniwala na ang paggawa ng ingay, kasiyahan o mabibigat na aktibidad sa panahong ito ay malas o maaaring magdala ng kapahamakan. Halimbawa, may paniniwala na hindi dapat maligo sa dagat tuwing mahal na araw dahil maaaring hilahin ng dagat ang mga lumalangoy bilang parusa. Ngunit, sa panahon ngayon, parang marami na talagang hindi nasusunod yung mga pamahiin na yan. Totoo po mga ka-Clover, kung saan po yung Holy Week, ang dami-dami pong mga taong naglumalabas, namamasyal, nag-outing, nagbabakasyon. Kasi nga po, lalo sa mga may mga trabaho, yun lang din talaga ang pagkakataon nila na makapagbakasyon. Ngunit, marami din po sa atin, lalo na sa mga Kristiyano, no? Parang hindi na nila ginugunita ang mahal na araw. Okay lang naman po ang magbakasyon, pero para sa akin lang kahit na nasa bakasyon tayo, wag nating kalimutan na magsimba talaga. Pero yung nakikita ko sa mga social media at saka news po Biyernes Santo, Huwebes Santo, nasa beach po yung mga tao. Kaya iba na talaga ang panahon ngayon. Parang ang bilis na lang na magkaroon ng sakuna sa mundo dahil sa maraming pagbabago sa ating kultura. Naiiba na po talaga. Kaya parang nakakatakot na po, ano? Kaya respeto lang din po para sa mga hindi Katoliko Ang Ides of March at malas sa kasal. Sa kasaysayan ng Roma, ang Ides of March or Marso 15 ay kilala bilang isang araw na pagtataksil at trahedya, lalo na dahil dito pinaslang si Julius Caesar. Sa ilang kultura, itinuturing na hindi mainam ang pagpapakasal sa buwang ito dahil maaaring maging magulo o puno ng hindi pagkakaunawaan ang pagsasama. May mga pamahiin at paniniwala din tungkol sa iba't ibang buwan ng taon, kabilang na ang Marso. Ang pagpapakasal sa buwan ng Marso. May paniniwala na malas ang magpakasal sa Marso dahil ito raw ay buwan ng digmaan. Mula sa pangalan nitong Mars, ang Roman god of war. Sinasabing maaaring hindi maging maayos o puno ng away ang pagsasama ng mag-asawa kung sa buwang ito ikakasal. Dahil dito, may paniniwala na ang mga ikinakasal sa buwang ito ay maaaring makaranas ng maraming pagtatalo, sigalot o di pagkakasundo sa kanilang pagsasama. Sa halip na kapayapaan at kasaganaan, maaaring dumaan daw sa maraming pagsubok ang mag-asawa. Sa Pilipinas, ang Marso ay umpisa ng tag-init kung kailan maaaring hindi maging maganda ang panahon para sa kasal. Sa ibang bansa naman, ito ay buwan ng pagbabago ng panahon mula taglamig patungong tagsibol na may simbolikong kahulugan ng
transition o hindi pagiging matatag. May mga paniniwala din na ang pag-aasawa sa buwang ito ay maaaring maging hindi matatag at puno ng pagbabago. Ayon sa ilang paniniwala, ang kasal sa Marso ay maaaring magdala ng pangmatagalang laban sa relasyon ng mag-asawa. Sinasabi rin na hindi ito magandang buwan para sa pagsisimula ng panibagong yugto ng buhay dahil ito ay hindi itinuturing na fertile o masaganang buwan. Pagtapat ng Semana Santa or depende sa taon. Kung natatapat ang Semana Santa sa Marso, maraming pamahiin na nagbabawal ng malalaking kasiyahan kabilang ang kasal. Ang pag-aasawa sa banal na linggo ay itinuturing na malas o hindi nagpapakita ng respeto sa relihiyon. Ang paniniwalang malas ang magpakasal sa Marso ay nag-ugat sa mitolohiya, kasaysayan at pamahiin. Pangtatlo ay ang paglipat ng bahay o negosyo. Hindi raw dapat lumipat ng bahay o magbukas ng negosyo sa buwang ito dahil hindi magiging matatag ang paninirahan o negosyo. Mas mainam daw gawin ito sa ibang buwan tulad ng Mayo o Disyembre na sinasabing mas maswerte. Basta wag lang Marso at mga ghost month. Ang paniniwalang malas ang lumipat ng bahay o magbukas ng negosyo sa buwan ng Marso ay may kaugnayan sa kasaysayan, kultura at mga simbolismo na nag-ugat sa iba't ibang paniniwala. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit itinuturing itong hindi magandang buwan para sa paglipat o pagsisimula ng negosyo. Sa kontekstong ito, ang paglipat ng bahay o pagbubukas ng negosyo sa buwang ito ay maaaring magdala ng problema, away o hindi pagkakasundo sa pamilya o negosyo. May mga paniniwala rin na hindi magiging payapa ang bagong tirahan o negosyo kung sa buwang ito sinimulan. Kawalan ng swerte sa pananalapi. May paniniwala na kung sa Marso magbubukas ng negosyo, maaaring mahirapan itong kumita o magkaroon ng matatag na kita. Ang salitang March ay minsang inuugnay sa marching away o pag-alis ng pera, kaya't sinasabing maaaring mabilis maubos ang pera o hindi matagumpay ang negosyo kung sisimulan ito sa buwang ito. Kapag natapat ang Semana Santa sa Marso, maraming tradisyon ang nagbabawal ng malalaking aktibidad, kabilang ang paglipat ng bahay o negosyo. Sa ilang paniniwala, malas magsimula ng bagong bagay sa panahon ng pagninilay at pagsasakripisyo. Pang-apat, masamang magpautang ng malalaking halaga. Kapag nagpahiram ng pera sa buwang ito, maaring hindi na ito maibalik o tuluyang mawala ang swerte sa pananalapi. May kasabihan na ang perang lumabas sa Marso ay mahirap nang bumalik. Sa Feng Shui, ang paniniwalang malas ang magpahiram ng pera sa buwan ng Marso ay may kaugnayan sa enerhiya ng buwan, simbolismo ng pagkawala at kawalan ng balanse sa daloy ng kayamanan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito iniiwasan sa Feng Shui. Ang March ay simbolo ng pag-alis o pagkawala ng pera. Sa English, ang salitang March ay may kahulugan ding to march away o pag-alis. Sa Feng Shui, may paniniwala na kung magpapahiram ka ng pera sa buwang ito, ang kayamanan mo ay maaring magpatuloy sa paglabas at hindi na bumalik, katulad ng isang sundalong nagmamartsa palayo. Ang elemento ng Marso. Sa tradisyong Tsino, ang Marso ay isang buwan ng transition. Kadalasang may kaugnayan sa elemento ng apoy or fire element dahil ito ang simula ng tag-init. Ang apoy ay sumisimbolo ng mabilis na paggalaw, pagkawala at hindi pagiging matatag. Kapag nagpapahiram ka ng pera sa isang buwan na may elementong apoy, maaaring masunog o mawala ito nang hindi mo namamalayan. Sa Chi o enerhiya ng buwan, hindi magandang daloy ng swerte.
Sa Feng Shui, ang bawat buwan ay may iba't ibang daloy ng Qi o enerhiya. Ang Marso ay madalas iniuugnay sa magulong enerhiya, kawalan ng katiyakan, pagbabago ng panahon at kawalan ng balanse. Ang pagpapahiram ng pera sa isang panahong magulo, ang enerhiya ay maaaring magdala ng hindi magandang daloy ng kayamanan at swerte. Sa panahon ng pagsisimula, mas mainam ang pagtanggap kaysa pagbibigay. Ang Marso ay isang buwan ng pagsisimula ng bagong cycle sa maraming aspeto ng buhay. Sa Feng Shui, mas mainam daw na tumanggap ng pera sa buwang ito kaysa magpalabas upang mapanatili ang positibong daloy ng kayamanan. Ang pagpapahiram ng pera sa simula ng bagong cycle ay maaaring humadlang sa iyong sariling pag-unlad sa pananalapi. May connection din ito sa Hungry Ghost Month. Bagamat iba ang buwan, may katulad na enerhiya siya. Bagamat hindi Marso ang Hungry Ghost Month, karaniwan itong nasa Agosto. May paniniwala na ang Marso ay may katulad na enerhiya ng kawalan at sakripisyo. Ang pera na inilabas sa buwan ng malas o hindi balanseng enerhiya ay maaaring hindi na bumalik o maaaring magdala ng malas sa nagpahiram. Kung natatapat sa Marso ang Semana Santa, maraming paniniwala sa Feng Shui ang nagsasabing ito ay panahon ng pagninilay at hindi dapat panahon ng malalaking transaksyon. Ang pagpapahiram ng pera sa panahong ito ay maaaring maging simbolo ng pag-aalay o pagsasakripisyo na maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng perang ipinahiram. Halimbawa po, meron talagang pagkakataon na kailangan mo magpahiram ng pera. Halimbawa, meron talagang nangangailangan sa iyo, kaibigan o kamag-anak na nanghihiram sa iyo dahil sa tindi ng pangangailangan or halimbawa may sakit na kailangan talaga ng malaking pera. Mahalagang bagay na meron naman tayong paraan para dyan para hindi malasin kung kinakailangan mong magpahiram ng pera. Ito po yung aking tips para sa inyo mga ka-Clover. Kung kinakailangan mong magpahiram ng pera sa Marso, narito ang ilang Feng Shui tips upang maiwasan ang malas. Magbigay ng pera sa right hand. Kumuha ng pera sa left hand. Sumisimbolo ito ng tamang daloy ng enerhiya. Maglagay ng pula o gold na pouch sa wallet upang protektahan ang iyong kayamanan mula sa pagkawala. Huwag magpahiram ng buong halaga. Magbigay lamang ng maliit na bahagi upang hindi ito maubos ang iyong swerte. Huwag magpahiram sa Biyernes o Ides of March or Marso 15. Araw ito ng pagkawala ng trahedya ayon sa history at pamahiin. Sa Feng Shui, ang buwan ng Marso ay may pabago-bagong enerhiya, kaya hindi ito magandang panahon para sa pagpapahiram ng pera. Ang perang inilabas sa buwang ito ay maaaring mahirapang bumalik o kaya'y magdulot ng hindi balanseng daloy ng kayamanan. Gayunpaman, nasa iyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan mo ito o hindi. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang March ay Fire Prevention of the Month or simbolo ng peligro. Ang Marso ay idineklarang Fire Prevention Month sa Pilipinas dahil sa mataas na insidente ng sunog tuwing tag-init. Sa pamahiin, ang paglilipat ng bahay o pagbubukas ng negosyo sa isang buwan na nauugnay sa sunog ay maaaring magdala ng peligro, pagkawala o kawalan ng kasiguraduhan sa paninirahan o negosyo. Sa Feng Shui, ang konsepto ng Fire of the Month ay nauugnay sa buwan na may malakas na enerhiya ng apoy or fire element. Ang buwan ng Marso ay madalas itinuturing na bahagi ng fire season, lalo na sa mga bansang may tropical o mainit na klima tulad ng Pilipinas. Dahil dito,
May paniniwala na ang buwang ito ay nagdadala ng hindi balansing enerhiya na maaaring magdulot ng malas sa ilang aspeto ng buhay. Ang fire element ay simbolo ng kawalan ng katatagan at panganib. Sa Feng Shui, ang 5 elements theory, ang fire or apoy ay sumisimbolo ng mabilis na enerhiya o biglaang pagbabago at kaguluhan. Panganib, sunog, pagkawala, hindi balansing emosyon. Aggression, galit, hindi pagkakaunawaan. Pagkonsumo, pera, enerhiya, suwerte. Kapag ang isang buwan ay may sobrang fire energy, ito ay maaaring magdulot ng hindi balansing kapaligiran. Kaya iniiwasan ang paggawa ng malalaking desisyon lalo na sa pananalapi at relasyon. Ang Fire of the Month sa Marso, bakit itinuturing itong malas? Hindi magandang panahon para sa pera at negosyo. Ang fire energy ay may likas na katangiang sunugin ang kayamanan o mabilis na maubos ang pera. Dahil dito, sinasabing malas ang magpahiram ng malaking halaga ng pera at baka hindi na ito bumalik. Magbukas ng negosyo, baka hindi maging matatag o magkaroon ng biglaang problema. Gumawa ng malaking investment, baka mawalan ng kita o masunog ang puhunan. Ang fire element ay nauugnay sa galit, pagtatalo at mainit na emosyon. Dahil dito, sinasabing malas ang pag-aasawa o pagpapakasal, baka maging magulo ang relasyon. Pagsisimula ng bagong partnership, baka magkaroon agad ng hindi pagkakasundo. Panganib sa kalusugan at aksidente. Ang fire energy ay maaaring magdala ng init at stress na maaaring magdulot ng pagkapagod at emotional instability, sakit na may kaugnayan sa init at aksidente at sunog. Ngayon naman, ito ang tips. Ano ang dapat gawin kung hindi maiwasan ang paggawa ng mahalagang desisyon sa Marso? Narito ang ilang Feng Shui tips para maibsan ang malas ng Fire of the Month. Gamitin natin ang water element. Dahil ang tubig ay nagpapahina sa apoy, magandang paglagay ng water fountain, aquarium o kahit baso ng tubig sa bahay o opisina. Iwasan ang pula at matitingkad na kulay. Ang pulang kulay ay nagpapalakas ng fire element, kaya mas mainam gumamit ng blue, black o white na kulay upang balansehin ang enerhiya. Mag-ingat sa pagpapahiram ng pera. Gaya rin po ng sinabi ko kanina, kung hindi maiwasan ang magpahiram ng pera, gumamit din ng pulang sobre o lucky charm upang protektahan ang pera. Maging mapagpasensya at iwasan ng away dahil may mataas na enerhiya ng galit sa buwang ito. Mahalagang kontrolin ang emosyon at huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Mag-ingat sa sunog at aksidente. Iwasan ang paggamit ng sobrang init na bagay sa bahay at siguraduhin laging may fire extinguisher kung kinakailangan. Kaya mga ka-clover, tandaan at iwasan ang mga bagay at dapat ingatan natin itong buwan ng Marso. Kung ikaw ay naniniwala sa kasabihan at Feng Shui, malamang malayo ka sa kapahamakan. Para sa akin, walang masama kung ating susundin para tayo ay makakatulog ng mahimbing. Ang pag-iingat at may positibong pananaw sa buhay, malamang ay may swerteng darating. Oh mga ka-clover, sino ba ang may balak magpakasal dyan? Palagpasin na po natin ang Marso, sa May na lang po. Ganon din kung sino ang gustong lumipat ng bahay at magtayo ng negosyo, sa May na lang din po. Kung kayo po ay naniniwala sa kasabihan, Feng Shui at pamahiin. Mag-ingat po tayong lahat mga ka-clover.